Sa Gawa 3:22, sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ng Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. 23. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay iiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Yan. Ito sinabi nakasulat ito sa Deuteronomy chapter 18:18. Sa bagong tipan, pinaliwanag ni Pedro kung sino ang tinutukoy dito na propetang pipiliin mula sa inyong lahi, sabi niya. Kasi kausap ni Pedro mga lahing Hudyo. Mula sa lahing Hudyo, si Jesus. Ang problema, nung araw, ang sabi ng Muslim, ang tinutukoy dyan si Muhammad. Pero walang mapagitang ebidensya na si Muhammad ito. Kundi ang ebidensya ay si Jesus. From Hudyo, pipili sila ng isang propeta na gaya ko. Sabi ni Moises na isang Hudyo rin. Si Jesus ay lahing Hudyo. Kaya natupad dito sa kay Jesus. Ngayon, ang sabi rito, ito, ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay iiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Kaya sa lahi ng Israel ito. Wala sa atin ito, hindi sa Pilipinas. Sa mga Hudyo lamang na taga-Israel. Ang Israel ang tinutukoy na bayan ng Diyos sa lumang tipan. Sila ang binigyan ng tagapagligtas. Pero tinanggihan nila si Jesus. Kaya tayong mga Pilipino, entil ay nasali sa biyaya ng Diyos. Yung mismong mga Hudyo, tinanggihan nila si Jesus. Anong ginawa nila kay Jesus? Ipako yan sa krus. Ano sabi ni Pedro? Si Pedro nagsasabi dito. Meron pa sinabi si Pedro dito ng ganito. Ito sabi niya sa mga Hudyo na kababayan niya. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Sino nagpapatay kay Jesus? Mga kababayan ng Hudyo. Yung nagsasabi, ipapako yan, ipako yan. Sila Pedro, nasaksiyan nila yon. Kaya sinabi ni Pedro ay, pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami. Ibig sabihin nakita nila sa pangyayaring ito. Ang problema sa mga Hudyo, oy Pedro, pinagbibintangan mo ba kami? Yan. Dito pa sa chapter 5. Ito, merong isang eksena dito. Ang sabi ng mga Hudyo kay Pedro, ito, sa 5:18, sabi nila, hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan, kay Jesus? Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa, laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Kumbaga, defensive sila. Sabi sa 3:15, saksi kami, sabi ni Pedro. Ngayon, nagdidepensa sila ngayon. Ano sabi nila? Pinagbibintangan mo kami, Pedro? Nagpapatay kay Jesus. Defensive sila. Pero ang totoo niyan, sila talaga ang nagpapatay kasi hindi nila matanggap si Jesus na tagapagligtas. Sa kanila si Jesus hindi tagapagligtas. Pero kina Pedro, tagapagligtas. Kaya ang ginawa nila Pedro ay eto. Sa 42, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo ng aral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas.
pinapakilala nila Pedro araw-araw sa mga templo, bahay-bahay, sino si Jesus? Siya ang tagapagligtas. Ngayon, tanungin natin ngayon, sino bang nagsabi kay Pedro na tagapagligtas si Jesus? Ito, sa isang eksena ng nangangaral si Jesus, may ganitong eksena. Ito na. Sa Mateo 16:13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo po si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong muli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sunod sa 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito, hindi iniahayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag. Ang sabi ni Pedro, araw-araw, nangaral sila. Itong Jesus na ito, sabi niya, siyang Kristo, ang tagapagligtas. Sino nagsabi kay Pedro? Maliwanag. Ang sabi ng Diyos Ama kay Pedro, ayon sa pahayag ni Yesu Kristo. So maliwanag, sinabi pala mismo ng Diyos sa kanyang kay Pedro, na itong si Jesus, yan ang tagapagligtas. Siyang Kristo. Yan hindi nagustuhan ng mga Hudyo sa panahon nila. Kaya nila sinabi, patayin niya ni Pako sa krus. Kasi meron silang bintang. Ito ang bintang nila kay Jesus. Si Jesus pa pinagbintangan. Kasi defensive sila eh. Sabi nila sa 10, meron nakalagay dito. Ito. Sa 1:31, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y yung babatuin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayon tao ka lamang. Hindi nila matanggap na si Jesus anak ng Diyos. Si Jesus ay tagapagligtas. Kaya ano sabi nila? Ipinapantay mo o pinaparis mo ang iyong sarili sa Diyos. Itong mga taong ito, naniniwala din sila sa Diyos. Pero hindi sila naniniwala kay Kristo na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Kaya hanggang ngayon ay sa kasaysayan, ang mga Israel ay naghihintay pa sila ng Jesus. Pero hindi nila alam, dumating na si Jesus, kailan nangyari? Nang ipinanganak ni Maria. Yun ang pagdalaw ng tagapagligtas sa mga Hudyo. Nang ipinanganak ni Maria, si Jose, laing Hudyo. Si Maria, laing Hudyo. Ang pinanganak niya ay Hudyo, si Jesus. Sila ang binigyan. Pero anong ginawa nila? Ipako yan sa krus. Tinanggihan nila ang tagapagligtas nila. Ngayon, dahil tinanggihan nila, nabaling ang pag-ibig ng Diyos sa entil. Tayo na yon. Kaya biyaya ng Diyos tayo ay mga entil. Kaya meron tayong pagkakataon na makapasok sa langit. Dapat sila lang. Pero dahil kinalaban nila ang Diyos, nasabi naman ni Pablo, tinanggihan nila. Sabi ni Pablo, nilabanan nila ang Diyos. Ito, nakalagay dito sa Roma sa 11:28.
dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kahaway ng Diyos. At kayong mga hentil ang nakinabang. Yan. Tinanggihan nila si Jesus. So tayo, mga hentil, ano daw tayo mga hentil? Mga taong makasalanan. Lahat ng hentil, sabi ni Pablo Galacia 2:15. Ito, ano sabi niya? Kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Sila kasing mga Hudyo ang binigyan ng tagapagligtas. Tayong mga hentil naman ay makasalanan. Ayan. Pero dahil tinanggihan nila ang tagapagligtas, sa atin ngayon na baling ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tayong mga hentil, meron na tayong pag-asa, makapasok sa kaharian ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya biyaya ng Panginoon Diyos na tayo na dapat wala tayong mapapala. Pero ngayon, masasabi nating praise the Lord. Isa tayo sa mga tinawag. Paano tayo tinawag? Sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Panguli. Paano tayo tinawag? Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Meron siya sinabing gaya nito. Ikalawang Thessalonica 2:14. Ang sabi ni Pablo, tinawag kayo ng Diyos. Yan, tumatawag pala ang Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng magandang balita o salita ng Diyos na ipinahayag namin. Sabi ni Pablo, yung namin, silang mga apostoles ni Jesus. Sa inyo, upang makasama kayo sa kalwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Amen. Paano daw tumatawag ang Diyos? Sa pamamagitan nila Pablo, mga apostol. Kapag pala tayo napapangaralan ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ang Diyos pala ay nananawagan. So, yung tumatanggap sa salita ng Diyos, sila pala yung tinawag. Yung tumanggi, inoffer, pero tinanggihan. Kumbaga ganito, o to regalo, ayaw nila na regalo. Wala silang mapapala. Pero yung mga tumanggap ng regalo, sino yung regalo? Si Jesus. Christmas means Jesus. Kaya tayo nagse-celebrate tayong Pasko. Dahil merong ipinanganak na tagapagligtas. Ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa Pasko. Kasi wala silang tagapagligtas. Ang Muslim, hindi sila naniniwala sa Pasko, hindi rin sila tumanggap ng regalo. At ang iba pang mga religion na hindi naniniwala. Datindahan, walang Pasko. Iglesia ni Cristo, walang Pasko. Saksi ni Jehovah, walang Pasko. Yung mga atheist, walang Pasko lalo yon. Isipin niyo yan. Maraming reliyon ang walang Pasko. Ibig sabihin, wala silang tagapagligtas. Pero tayo, naniniwala tayo sa Pasko kasi naniniwala tayo sa tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Sabi ni Pedro, mula sa inyong lahi, pipili ako na gaya kong propeta. Sabi ni Moses. At, ano sabi niya? Kailangan sumunod kayo. Pag hindi kayo susunod, iiwalay kayo sa bayan ng Diyos. Ang Israel, ang bayan ng Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan, ang iglesia, ang bayan ng Diyos. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, iiwalay ka ng Diyos. Siyang mag-iiwalay sa iyo, kagaya ng Israel noon. Hindi nila tinanggap, naiwalay sila. Ang akala nila, meron silang future. Wala. Lahat ng hindi tumanggap kay Jesus, wala silang future. Sa atin, biyaya ng Panginoon, meron tayong future. Ano yon? Meron tayong Kristo. Ano sabi ni Jesus? I am the way,
the truth, and the life. No one is cometh unto my Father except through me. Juan 14:16. Akong dahan ng katotohanan, wala makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Salamat, Panginoon Diyos, sa patutuo na kami pong mga hentil, Pilipino, dahil po tinanggihan ng mga Israelites ang tagapagligtas, ang Esos, ang iyong anak, na baling po ang pag-ibig mo sa amin. Salamat po, biyaya ng Diyos, kami po. Wala kaming kapag-apag-asa, pero dahil po sa pagmamahal mo, John 3:16, kami po ang bunga ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang tahanan ni Kuya Romy, Ate Dorcas, ang kanila pong mga anak, manugang at mga hapo. Ano man po ang kanilang mga pinagkakahabalan sa buhay, patuloy na patnubayan mo ang bawat isa sa kanila. Tulungan mo po kung dumating man ang iba't ibang pagsubok sa buhay nila. Ikaw po ang nagbibigay ng aming comfort. Salamat po, bigyan mo sila ng payapat na imbing natulog, O Diyos, sa gabing ito. At habang natutulog sila, ingatan mo po itong tahanan nila, yung kuryente, yung tubig, O Diyos. Ilayo mo sa anumang uri ng kalamidad. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo kami nagtitiwala at gisingin mo po sila sa araw ng bukas. Taglay ang panibagong buhay at lakas na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. God is good. Amen. Amen.